Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, sa interview kay Marcos, kay PBBM, matapos yung kanyang pagbisita, una sa ASEAN, pagkatapos ay sa APEC Summit sa South Korea, tinanong siya tungkol sa mga magaganap na rallies, yung mga magaganap na rally sa November 30. Kasi mas malaki ang mga rallies na ito. Ayon sa mga organizers, lalampasan nito ang bilang o ang dami ng tao na lalahok. Yung kung noong November 30, ang Luneta ay umabot sa 100,000 ang lumahok doon sa tinatawag na Baha sa Luneta Rally. Pagkahapon naman, ganun din, 100,000 din yung lumahok doon sa EDSA, People Power Monument. Sabi ng mga organizers nitong rally sa November 30, isasabay sa Bonifacio Day. Holiday ito, kaya mas maraming tao ang inaasahang lalahok. Pareho pa rin mga organizers, yung nag-organize ng rally ng EDSA PPM at saka yung nag-organize ng rally sa Luneta, pareho pa rin mga grupo ang nag-organize nito. Pero sinasabi nila mas malaki to. Mas malaki at saka kahit sa iba't ibang panig ng bansa ay sabay-sabay rin na magkakaroon ng mga rallies. So ngayon tinanong si PBBM, si Marcos tungkol diyan. Ang sabi ni Marcos hindi siya okay naman daw sa kanya yung mga rallies na yan kasi anti-corruption yan. Siya din naman ang nagpasimula daw ng mga kampanya laban sa korupsyon. Kaya hindi daw siya hindi niya raw pipigilan yung mga rallies na yan. Okay daw yan. Kaya lang ang kinakabahala niya daw yung mga ang kinakabahala niya daw ayon kay PBBM yung yung mga agitators. Sabi niya ni PBBM, ito yung pagkakasabi niya. President Bongbong Marcos nababahala sa mga posibleng manggugulo sa November 30 rally. Yan daw yung concern niya. Kung sa rallies lang daw na yan, hindi kasi anti-corruption naman yan. Kaya lang ang nababahala daw siya yung mga posibleng manggulo sa nasabing rallies. Actually, kung yung mga rally sa Luneta, yung rally sa Luneta, yung Baha sa Luneta rally, saka yung rally sa EDSA PPM, mapayapa naman yung mga rallies na yon. Mapayapa yung mga rallies na yon. Ang nag-organize ng rally sa Luneta ay yung mga leftist. Yung Makabayan Black, Partido Lakas ng Masa, yun yung nag-organize noon. Yun yung grupo nila Franz Castro, ni Rico Colmenares, nila Sara Ilago, Raul Manuel, yung kinalang mga yung grupo ng mga aktivistang, mga kabataan, estudyante, iba't ibang sektor, urban poor, yan yung nag-organize ng rally sa Luneta. Wala namang problema doon. Kahit ganun kalaki yung rallies doon, mapayapa naman yun, tahimik naman yun. Ganun din yung rally doon sa EDSA PPM. Yung sa EDSA PPM, ganun din naman. Tahimik din yun, mapayapa yung naging rally. Inorganize naman yon ng Tindig Pilipinas, ng Akbayan, ng Liberal, ng simbahan, ng mga eskwelahan. Kaya kung ang pag-uusapan, yung inorganize ng mga Makabayan Black sa Luneta at yung inorganize ng mga simbahan at mga eskwelahan doon sa EDSA People Power Monument, walang problema doon. Ang kailangang bantayan diyan nila PBBM o ng gobyerno ay yung mga manggugulo. Pero ang nanggugulo nanggagaling naman doon sa grupo ng Halimbawa, yung rally ng mga sinasabayan kasi ng rally ng mga DDS ng Duterte. Halimbawa, yung rally ng Maisog doon sa Liwasang Bonifacio, nandun sila Topacio, nandun yung kabataan na nananawa yung si Boy Lighter. Yung nagsabi ng
handa na ba kayo? May lighter na ba kayo? Sino ba yun? Ang tawag nila sa DDS doon, Kuya Park daw yun. Yun ang medyo nag-agitate. Yun yung medyo nag-agitate sa mga tao. Pero nung nagkaroon na ng kaguluhan at nagkakahulihan na, dinideny niya. Hindi naman daw siya nag-agitate. Ha? Ang tanong lang naman daw, ang sabi lang naman daw nila, mayroon na ba, handa na ba ang mga lighter nyo? Dahil daw sa magkakandilighting na sila. Yun din ang palusot ni Topacio. Yun din ang palusot ni Topacio. Yung pagsabi daw nila na may lighter na ba kayo, yun daw ay para sa kanilang candlelighting. Magbibigil daw kasi sila. Pero sa totoo lang, mga palusot na lang yun, alibay na lang yun. Kung totoo nun, malaki ang naging nun, sa mga kaguluhang nangyari doon sa may Ayala, doon sa Mindiola at yung gabi sa Recto. Kahit nga si Mayor Isko Moreno nagsasabi na yung mga magulong rally sa Manila ay kagagawa ng mga politikong identified sa Duterte camp, mga abogado na identified sa kampo ng Duterte, na mayroon pa ngang sinasabing binayaran nila yung mga kabataang nanggulo. Nai-involve nga yung dating congressman ng Manila, si Harry Angping, si pangalan nga ni Chavit Singson, nababanggit din. Yun ang dapat bantayan ng administrasyon galing sa kampo ng Duterte. Pero yung mga leftist, mga progresibong grupo, hindi. Mapayapa ang mga rallies ng Luneta at saka yung rally sa EDSA PPM. Kailangang mapag-ibayan ng administrasyon. Kasi ang problema rin, minsan kasi, lahat na lang sabay-sabay na parang ang pagtingin ng gobyerno doon, ang pagtingin ng administrasyon doon pare-pareho, dapat pag-iba-ibahin Mayroong mga lehitimong protesta ang mamamayan. Hindi naman ang layunin ay manggulo or mag-create ng mga kaguluhan. Tulad nung inorganize nga ng mga aktivista sa Luneta, yung inorganize ng simbahan doon sa EDSA PPM, lehitimong protesta yun. Walang planong manggulo doon. So, ang problema, kung sa mga pang-aarestong ginagawa ng gobyerno, doon sa mga babalang ginagawa ng gobyerno, nadadamay yung mga lehitimo. Parang katulad ko, nung kainitan ng issue ng budget, nung 2024, nung pinag-uusapan pa ang 2025, nag-comment ako tungkol doon sa sinabi ni PBBM noon, nagsabi si PBBM, pag hindi na-approve daw yung 2025 budget, posibleng magkaroon daw ng shutdown ang gobyerno kasi walang panggastos ang gobyerno. Ginawa kong topic yun. Nag-react ako doon. Kasi talagang ang stand ko, pag-aralan ng gobyerno ni PBBM noon, yung budget. Kasi maraming butas. Alam na may manumonitor tayo, maraming mga insertions at kung ano man. Kaya lang, pinadala ako ng sulat ng NBI noon. Inano ako, may reklamo sa akin ng NBI, parang nag-aano daw ako ng sedition o cyber libel o kung ano man. Pinapunta ako ng national office ng NBI. Umattend ako doon. Pagdating ko doon, marami ring mga vloggers ang nandoon. Kaya lang mga DDS. Sabi ko, napasama ako dito sa mga DDS. Ako lang yata dito ang hindi DDS. Yun ang medyo minsan problema. Dapat pag-ibahin yung lehitimo. Yung lehitimong protesta. Kung halimbawa, nagko-komentaryo ako doon sa ginawa ng budget ng 2025. Hindi dahil DDS ako. Kaya lang dahil tinatarget yung mga DDS, napasama ako. Yun yung problema. Kailangan maging din dito. Kailangan, yung sinasabi ni Marcos, ni PBBM, na kinakabahala niya, yung mga kaguluhan, totoo yun. Pero hindi dapat madama yung mga lehitimong protesta ng taong bayan. Alam naman nila kung saan manggagaling ang kaguluhan. Yun dapat ang punteriyahin nila. Huwag yung mga totoong protesta ng bayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog.
isisigaw. Bunyog